Nabanggit niyo po kanina yung inflation, may mga nagsasabi na ekonomista, posible pang tumaas po yan ng 7.5%, and then you said earlier, yung $60 na yan may possibility pa lumampas ng 60 dahil sa patuloy na sigalot doon sa Middle East. Sapat po ba ang ginagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Sinasabi po sa mga reports, pumapasok sila sa forex market para kontrolin po yung volatility nito. Ano pa pong pwede nilang ibang gawin? May hangganan po ang effectiveness o ang kakayahan ng Bangko Sentral para po pangunahan ang exchange rate natin. Unang-una, nasa floating floating rate environment. Hindi po kaya ng Bangko Sentral, maski na po sa ngayon meron mga higit na $100 billion ang Bangko Sentral. Mauubos po 'yan pagka po sinabi natin na kailangan ibaba ang palitan ng mas mababa pa sa 60, gagamitin nito ang kanyang dollar reserve. Palagay ko po may hangganan yan, mauubos yan bago nila makuha yung ating exchange rate na gusto ng Bangko Sentral. At sa isang environment katulad po natin, mahirap pong sabihin na dahil nag-release ng dolyar ang Bangko Sentral ay mapapababa natin ang palitan. Sa ngayon po, ang talaga pong nagdidikta ng rate ng palitan ay magkano ba ang kailangan nating dolyar para po makabili tayo ng petrolyo at ng mga iba pa po nating ini-import. Remember, we are a net importer. Hanggat malaki ang ating ini-import kumpara doon sa ating mga ini-export, talaga pong mangangailangan tayo ng mas maraming dolyar. So yung demand and supply ng dolyar, yan po ang mananaig. Kailangan natin ng mas maraming dolyar kung kaya tataas ng tataas ang rate na palitan ng dolyar kontra o ng piso kontra dolyar. Oo, net importer, dependent tayo sa pag-i-import na matagal nyo na rin pong sinasabi na dapat noon pa hindi, pero ito lumalabas na itong problema na dapat noon pa na solusyonan. Ano naman pong pwedeng gawin ng gobyerno dito? Sa ngayon po, ito na lang ang mga urgent concerns natin. Paano ba matutulungan ang mga mamamayan na makatawid sa mga kanilang mga bilihin? Meron po tayong, I think kahapon makalawa na ibigay na sa Pangulo yung kanyang hinihingi na batas para po tanggalin ang excise tax. Pero wala po tayong naririnig sa Malacanang na kung kailan nila tatanggalin ang excise tax, kailan i-exercise ng Pangulo ang kanyang emergency power para po tanggalin ang excise tax. Yan po ay malaking bagay. Sa 6 pesos, 10 piso o 5 piso matatanggal doon po sa presyo ng petrolyo. Ito po ay madaling magagawa at magkakaroon ng madaling epekto. Pero ang concern yata nila, matatanggalan sila ng mga 135 billion. To 300 daw po, opo. Opo, at kung idagdag pa daw yung value-added tax, aabot pa po yan ng mahigit na 300 billion ang mawawala sa tax revenues. Pero pagka po pinayagan natin na manghina ang purchasing power ng mga mamamayan sa ngayon, mas malaking problema pa po yan. Mahigit sa 600-700 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya dahil patuloy na sasadsad ang ating ekonomiya. Kaya po, ako po, personally, ang tingin ko po, ang dapat nating unahin dito ay papaano natin matutulungan na ang household spending na bumagal nung nakaraang taon at nagdulot ng pagbagal ng ekonomiya sa kabuuan, ay papaano natin ito matutulungan sa panahong ito ngayon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.